Maulan nga panahon ngayon mga master, pero nag-home service pa rin kami dahil sa tawag ng customer. So hindi namin pwedeng madala itong refrigerator dahil wala kaming pwedeng masakyan ito. Pero hopefully next week baka mayroon na kaming tinatawag na top down. So dito lang muna kami nag-home service. So ang problema ng refrigerator na to, sabi ni customer, hindi daw umaandar. So nilalagyan na nga nila ng uling oh. Maliit nga lang ito, pero kahit maliit man o malaki na unit, basta pag hindi umaandar, i-check natin yan kung anong problema. So tiningnan ko yung evaporator, wala naman siyang sign na may leaking. So hindi nga lang daw umaandar. So wala naman din kasing ilaw ito, so hindi nila mapansin kung umaandar ba yung compressor. So GE pala ito na unit. So titingnan na lang natin ito mga master. Tingnan nyo yung lupa oh. Maputi, basang-basa. So nilagay na lang dito parang maliit na yung parang bed na yung mesa. So ginagamitan kasi nila ito ng extension wire. Malaki naman yung wire ng extension, pero okay lang din yon dahil minsan lang daw itong ginagamit. So unang gagawin natin, check natin, gamitan natin ng tester, set natin sa ohms kung may resistance ba yung unit. So yan o, wala, nakita nyo. So short natin, so mayroon, di ba? So wala tayong makuhang resistance nito, walang reading ang unit. So tingnan natin yung thermostat nito. Baka naka-off. So naka-on settings naman siya, na setting. Yan o. Off yan. So on natin. So pumipitik din yung thermostat. So isa-isahin natin. So marami kasing cause o problema ang refrigerator na hindi umandar. May 5 reason po siya o may 5 rason na hindi umandar yung unit. Tingnan nyo, walang resistance. Ulitin natin na wala oh. Short natin, mayroon. So hindi umandar yung unit. So marami kasing dahilan yan. Una, putol yung wire, open yung thermostat, sira yung overload, sira yung relay, sira yung compressor. So yan lang sa 5. Yan kadalasan na yan, i-check natin yan isa-isa bakit hindi umaandar yung unit. Kasi hindi naman mo sabi na ay thermostat na agad. So hindi din ganon. So kailangan gamitan natin siya ng multi-tester. Check natin yung extension wire na ginamit nila ha. So mayroon siyang voltahe na 240 oh. Nakasit yung tester natin sa AC to 50 volts. So umaandar siya. So ibig sabihin may supply yung extension wire nila na ginagamit. So hindi po sira yung extension wire dahil may supply siya. So check natin ulit ha. Yan o, wala talaga, di ba? So kahit isaksak natin yan, pandarin natin, hindi aandar yan dahil hindi gumagalaw yung tester. Wala tayong makukuhang resistance. Dapat kasi may resistance yan kung gagamitan mo ng tester na nakasit yan sa ohms. So step 1 natin gagawin, tatanggalin muna natin ito dahil itong compressor na to, mayroon tayong tatlong pwedeng kukunan dito ng resistance. Isa yung compressor, dalawa ang relay, overload, pangatlo yung relay. So tatlong reason na yan, baka nandyan. So pag buo yung tatlo na yan, i-check natin yung main plug, baka putol. Pero kung okay din, check naman natin yung thermostat. So bali 5 ang kadalasan na nangyayari na pag hindi umandar yung unit. So isa-isahin natin yan. So unang titingnan natin itong OLP, overload relay, overload protection at saka itong relay. Kukunan lang natin sila ng resistance check natin sila. Pag gumagalaw ang tester natin, ibig sabihin okay yan o, gumagalaw, di ba? So naka-steady yung reading ng relay. So meaning yan okay ang ating relay buo. So next natin gagawin, isa na yun ha. So 5 rason o kung bakit hindi umaandar yung unit. So nandun yun sa isa o sa 5, nandun yun na may isa doon na hindi gumagalaw. So may sira doon against the light, pero nakita naman natin, di ba? So gumagalaw ang ating tester. So ulitin natin. So lipat parang against the light nga eh. Silipat natin yung tester ha mga master. Ulitin natin, kukunan natin yung resistance, yung relay. Yan. Nakita nyo yung may butas na running at saka starting sa relay, doon mo lang ilagay yung test probe mo. So yan, okay din ang ating OLP. May resistance din, may reading. So check naman natin yung ating compressor. Baka may open siya na linya. So yan, medyo mataas. Set natin sa times 1 ha. Uunahin natin yung i-check yung common at saka starting. Yan
Next, common at saka running. So, hindi po shorted yung unit. May resistance po siya. Baliktad po kasi ang design nito. Kita nyo naman, hindi po pareho yung reading ng tester, diba? Yan o. So, okay po ang compressor din mga master. Mayroon na tayong na-check. Compressor, yung relay at saka OLP. So, papakita natin ngayon na try kung papanda rin. Mayroon kasi akong dinadala laging na yung service plug ko, tanataw namin na service wire. So try natin gagamitan ngayon na wire na dinadala ko. Hindi ko muna gagamitin yung thermostat, pati yung main plug nito. So, bubunutin muna natin to para makita nyo ha. So mayroon na tayong na-check mga master, yung OLP, buo ang OLP o buo naman yung relay. So importante din mayroon kayong clamp para pag-check natin ito sa compressor, baka stack up sa o high ampere. Dahil di natin makikita ang reading niya kung wala tayong clamp. So na-check natin, may resistance siya. Parang may mga ganun din kasing sistema mga master. Kung i-check mo yung compressor, buo naman yung resistance niya, pero pag pinapaandar mo, stack up pala high ampere, kaya hindi umandar yung unit. So try nating paandarin. Mayroon din naman akong dalang clamp kasi pagpasensyahan niya, medyo hindi naman yung original yung clamp ko. Importante po, nakakabasa siya ng reading ng compressor. So ito pong dinadala ko lagi para pwede natin siyang pandarin para mas madali nating ma-determine kung saan talaga yung problema. So nasa baba yung OLP nito mga master. Baka nagtataka yung tingnan nyo ha. Diba nasa taas yung relay. So dito sa may right side, left side, kung nakaharap sa iyo yung unit, ito po yung running. Doon sa may right side, yun yung starting. So, pandarin natin. Mababa lang po ang reading ng compressor na ito dahil maliit lang naman siya. At saka, pag refrigerator, hindi naman talaga masyadong malaki yung reading niya. Hindi gaya ng freezer. So, saksak natin ha. Check muna natin. Kukunan muna natin ulit ng resistance. So, yan o, diba? May resistance na sa short natin. Kunan natin ng ground. Wala naman siya, hindi naman grounded yung unit. Diba may resistance siya, gumagalaw yung tester at saka hindi siya sorted. Pagpasensya nyo na yung tester ko, hindi siya makakuha ng yung reading na 0 pag i-calibrate mo dahil may diferensya yung tester ko. Parang nawala kasi yung calibrator niya sa harap, natanggal. So try nating pandarin na. So yan, diba? So yan lang po ang reading niya mga master. 0.79 pumapalo sa 70 at yan bumaba oh. So walang ground yung unit. Check natin, di ba? So hawakan mo yan, wala. Pag may grounded yan, gumagalaw yung tester kanina. So okay yung compressor mga master, nakita nyo umaandar. So mayroon na tayong tatlong na check, di ba? Umaandar ng compressor gamit lang yung service plug na dinadala ko. Ginagamitan ko lang ng OLP at saka yung relay. So may tatlo na, di ba? So next natin gagawin mga master yan. Ang reading niya 0.76, tanggalin muna natin. So mayroon na lang tayong dalawang i-check dito, yung main plug nito, pati yung thermostat dahil wala naman siyang, ang unit na ito wala naman siyang ilaw. So yan, umiinit na, umaandar na. So may preyon pa sa mga master, hindi siya leaking, wala siyang problema. Check natin filter. Okay naman. So, titingnan natin sa loob. So, yan, lumalamig na. Maliit lang to, madali lang itong lumalamig. Maliit lang naman yung compartment nito sa loob. So, yan yung ginawa natin mga master. Pag mag-check, pwede nyo ding gagamitan muna ng, kung may dala kayong service plug o service wire, pwede nyo munang i-condemn yung thermostat. Check nyo lang kung umaandar yung compressor. So, okay na. Nakita nyo na, di ba? So, tanggalin na natin tong service plug na dinadala ko. Wire po ito ng freezer. Medyo malaki na din yan. Okay na rin. Yan yung ginagamit ko lagi. So, balik natin ha. So, yun. Tandaan nyo, may tatlo na tayong na-check. Yung OLP, yung relay, at saka yung compressor. Okay na. So, dalawa na lang ang hindi natin na-check. Yung main plug nito, pati yung thermostat. So, ganun pa din mag-check. Ang thermostat, kukunan lang natin yon ng continuity dahil isang linya lang yan. Ang plug din, continuity din. I-check natin dyan sa plug, pati dun sa loob. Yan, wala talaga, di ba? So, ito na yung plug ng refrigerator. Wala talaga siyang resistance.
So dead talaga siya, dead set o kung baga yung open. So next natin gagawin, check natin natin yung thermostat. Tanggalin muna natin para makita nyo mga master. So shout out nga pala kay Marco at saka kay Nikki. So yun, pumipitik naman pero i-check pa rin natin, baka natanggal yung wire dyan. So double check na lang din natin ha. Check natin yung thermostat pati yung wire dyan kasi kadalasan yung mga may-ari nagde-defrost, iniikot lagi yung thermostat. So baka naglo-lose contact yan, titingnan lang natin ha. Pero sa tingin ko wala namang problema yata to, pero check ko na lang para makita nyo kung paano natin gawin. Pumipitik din naman kasi siya. Tanggalin muna natin. Medyo masilan po itong thermostat niya, nasa itaas. Pati yung tornilyo yan, laglag patuloy. Yung tornilyo, may tornilyo sa likuran. So tanggalin natin itong dalawang tornilyo pa. So huwag nyo pala akong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel mga master na Rimlitic para updated kayo pag may bago akong mga video. So bunutin natin yung wire na ginamit niya ha, para ma-check natin yung thermostat kung may resistance siya o continuity, dahil isang linya lang to. Yan, tanggal na. So pwede naman natin siyang i-check dito, hindi na lang natin siya ipalabas dito na lang dahil madali lang naman i-check ang thermostat. Kukunan lang natin siya ng supply. So yan, may reading yung ating thermostat. Yung tester. So yan oh. 'Di ba may continuity yung thermostat? Continuity kasi yung pag-reading natin sa thermostat mga master dahil isang linya lang siya. Kita niyo yung tester gumagalaw. Yan. So okay po ang ating thermostat mga master. Dahil kung hindi gumagalaw yan, nilagay natin sa dalawang terminal yung test probe. Hindi mo makikita gumagalaw ang tester yan, pero nakita nyo gumagalaw. So buo po ang tester. Naku, may apat na tayong na-check mga master ha. So una yung relay, overload, compressor at saka thermostat. Buo pa sila, apat. So dito natin i-check yung karugtong ng main plug. May ano kasi yan dyan. Diyan nakalagay yung wire, yung pinagdugtong ng wire na galing sa thermostat, sa compressor at saka yung main plug. So ito, tingnan nyo, may tatlo. So titingnan natin dito mga master. Check natin. Hindi pa nga nagalaw to, sabi ni customer. Hindi pa talaga daw ito na-repair. Tingnan nyo na yung filter dryer o mayroon pa siyang clip. Buo pa, hindi pa na-repair ito, hindi pa nakargahan. Ngayon pa lang daw ito nangyari, ngayon pa lang nagka-trouble. So parang ano lang po ito na refrigerator ha, yung parang ordinary lang, pero yung trouble nito hindi basta-basta. Kung wala kang tester, wala kang clamp, mahihirapan ka nito. May apat na tayong na-check. So titingnan natin yung main plug. Diyan medyo hindi kasi makita, kulay itim eh. So titingnan natin yan, nagkadugtong niya, nandun yung isa sa relay. Yung isang linya naman ng plug, yan yung kadugtong yan sa thermostat. Tapos yung isang supply ng thermostat, papunta yan sa OLP. So yan check natin ha. Yung main plug, baka may putol siya na naputol yung isang linya nito, kaya hindi umandar. So yung isang test probe natin, nandun sa plug. Yung isa naman doon kadugtong ng tingnan nyo ha kung paano natin gagawin. Yung isang test probe, gumagalaw, tingnan nyo. So ibig sabihin yan, yung linya na yan buo. So ilipat naman natin sa kabila. Kasi kadalasan din napuputol dyan yung linya. Yung mayroon din naku. Di ba? Mayroon ding linya. Tingnan nyo, gumagalaw. So buo yung plug din. So may limang na. Lipat natin. Yan So gumagalaw din. So ibig sabihin buo ang plug, buo yung compressor, yung relay at saka thermostat. So ang ibig sabihin yan, loose contact dito. Nandito yung problema. So hindi mo agad makikita yan, hindi mo machichik yan kung wala kang tiyaga niyan mga master. Kung hindi mo isa-isahin, magdadiretso ka lang kung anong papalitan mo, hindi mo mahanap yung problema.
So tatanggalin na lang natin lahat ha. Hihigpitan na lang natin yung mga naputol dyan na wire, yung kadugtong yan, no? Yan. Yung red na yan, galing yan doon na wire sa thermostat. So wala palang problema yung plug, walang problema yung relay, OLP, compressor at saka thermostat. So nandito yung problema niya. Pero hindi pa daw talaga ito nagalaw. So nandyan lang yung problema niya, no? Yan, nakita nyo yung tatlo. Tanggalin na lang muna natin yan, higpitan natin. So i-check din natin yung wire na kadugtong niyan papunta sa compressor kung may resistansya. So mayroon din. Kita nyo? Yan, o. Gumagalaw yung ating tester pero hindi lang masyadong madiin ko yung isang test probe doon papunta sa compressor dahil nahihirapan akong ipasok yung kamay ko. Pero mayroon siya mga master, pati yung plug mayroon din papuntang compressor. Yung isang linya niyan papunta sa relay, mayroon siyang supply. So ang problema pala dito mga master, nandun sa pinaka ilalim yung tatlong dinugtong doon na wire. So higpitan na lang natin ito. Tapos ibalik natin yung plastic na cover. Tanggalin muna natin ha, yung isa naman. So nandyan lang yung problema, pero tatanggalin natin itong tatlo para ma-check pa rin natin isa-isa kung baka may putol pa. Pero posible nandyan na lang yung problema niya, naglo-lose contact lang dahil na-check na natin isa-isa. Walang problema yung plug, walang problema yung relay, compressor at saka yung thermostat. Dito yung problema mga master. So ito yung sa supply ng thermostat, yung kulay red. Yung isang plug niyan ay yung isang kulay, kadugtong yan sa plug. Yung isa naman yan, papunta yan doon sa OLP, yung isang linya ng papuntang thermostat. So dalawa po kasi ang control ng isang linya sa plug. So ito, yan yung sa plug. Yung isang linya niyan, yung sa plug, papunta yan sa relay. So kahit nandyan lang yung problema sa wire, so hindi mo masya madaling ma-determine kung wala kang tiyaga niyan dahil na-check na natin yung 5. So nandyan lang pala yung problema. So tatanggalin muna natin na, check natin ulit kung may resistance na siya. Tinanggal ko yung cover, hinigpitan ko lang. So check natin ulit mga master. So nahirapan pa naman ako sa area nito dahil sobrang liit. Ayaw naman kasing ipadala ni customer. Wala daw din siyang sasakyan. Nakita nyo naman yung sitwasyon namin, oh, di ba? Paikot-ikot lang. Niikot-ikot namin para makagalaw kami. Sobrang sikip. So yan. Balik muna natin yung connection na yung sa thermostat. Tapos kukunan natin siya ng resistance. So nandito yung kapitbahay ni Master Dodge nasa gilid. Yan, oh. So binalik muna namin yung connection ng thermostat. Hinigpitan ko doon yung tatlong linya doon. So kukunan muna natin siya ng resistance kung mayroon na ha. So yan, short muna natin. So yan, oh, mayroon ng linya yung ano, di ba? Yung sa thermostat. So wala tayong problema pala sa thermostat talaga. Nakita nyo naman yung wire niya, walang problema din. Yun yung dalawang kulay na yun, yung chinik ko, yun yung sa supply doon sa thermostat, walang problema din. So ibalik muna natin yung connection, higpitan na lang natin yung dinugtong dyan. Saka natin ibabalik yung plastic na cover. So walang problema, nakita ko naman wala namang kinagat na o may sign na kinagat ng daga yung mga wire. Hindi nga lang daw umaandar, sabi ni customer. So higpitan na lang muna natin ha. Diyan lang yung pala yung problema mga master, naglo-lose contact pero hindi pa nga daw na-repair dito. Nakita ko din naman, buo pa yung clip na cover, nahirapan nga akong tanggalin yung cover na dinugtong. So kukunan natin ng resistance. Yun, kita nyo, hindi siya shorted, oh. Problema lang sa tester ko, hindi siya maka-direct dun sa zero na resistance. Ay yung pag-i-calibrate natin dahil yung calibrator nito natanggal, nawala, hindi ko alam kung saan. So set natin sa times 1. Medyo mataas nga lang yung times 10 eh. Sa times 1 tayo, tingnan natin. So check natin na ulit. Tingnan nyo. Yan, oh. Short natin, kunan natin ng resistance yan.
naka times 1 na yan. Kanina sobrang taas, times 10, parang shorted siya, pero hindi ha. Nilipat ko siya sa times 1 dahil mataas ang reading niya sa times 10. So may resistance na sa mga master. So try natin ibalik ulit yung mga clip nito, yung plastic na clip cover, yung dinugtong na wire, ihigpitan na lang natin ulit. Then kukunan natin siya ng resistance ulit mga master. So shout out nga pala kay Master Dance na hindi nakasama dahil naglalaba pa daw. Pati kay Marco, yung kasama namin, yung bagong kasama namin na gusto ding matuto. So higpitan muna natin mga master. Yung clip na yan, nandyan lang yung problema pala. Pero nagtataka naman tayo dahil hindi pa nga nagalaw ito. Sabi naman din ng customer, hindi pa daw niya na-repair ito. Ngayon pa lang. So check natin ulit ha. Nakasit na yan sa times 1. So yan, diba? So, yus mga master. Sa wakas, sobrang tagal pero pagpasensyahan nyo na, at least mayroon kayong natutunan na naman kung paano natin i-check isa-isa. So nandun lang pala yung problema mga master, wala naman siya na kinagat siya, so pwede na natin ibalik yung cover nito. So nakita natin yung problema sa wakas. So may yung 5 rason na hindi umandar yung unit, wala doon yung plug, yung relay, OLP, yung compressor at saka yung thermostat. Nandun lang pala yung pinaka problema, naglo-lose contact. So while binalik ni Master Dodge, ayos, good, pinagpawisan kahit umuulan dahil sobrang sikip dito, hindi kami makagalaw masyado. So yan ha, kukunan natin ulit ha, titingnan nyo mga master. So yan, mayroon na. Kanina nakita nyo hindi gumagalaw. So pag ganoon mga master, nakasit yung tester mo sa ohms, pag hindi gumagalaw yung unit, check mo sa plug. So ibig sabihin hindi umaandar yan, pero ngayon nakita nyo gumagalaw na, diba? So saksak natin ulit. Yan. So okay na mga master. So at least mayroon na naman tayong natutunan ngayong araw na to kung paano natin i-check kahit mag-home service sobrang sikip ng pwesto. So pagtiyagahan na lang natin, at least matulungan din natin si customer. Umaandar na yung unit, umainit na yung tube niya. So ibig sabihin may preyon ito, wala siyang leaking. So yun lang yung problema Master Dodge, di ba? Ayos. Naglo-lose contact lang mga master. Anak ko naman po. Pero at least mayroon na naman tayong natutunan mga master. Wala tayong replace. Hinigpitan lang natin yung mga kadugtong doon ng wire na nandun sa ilalim. So yan, umiinit na. Tingnan natin ha. So yan o, tingnan nyo yung evaporator. So yan, nag-iilo na yung gilid niya. Nag-umpisa na siyang nag-iilo. So okay na yung unit mga master. So normal na yung reading. Hindi naman siya high ampere, hindi stack up, umaandar na. Dahil pag stack up yan, mag high ampere yan. Pero wala, normal. So bunutin na natin to. So next time ulit, maraming salamat mga master. Ayos.